Naku, Lita, sa loob ng iyong dibdib, bakit may madilim na ulap? Ako ang patriarka ng makalangit na mata. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang banal na mata. Pinapayagan kang makita ang buto at pulso. Juan, tigil na ang kalokohan. Ang iyong ulo ay may benda pa. Huwag gumalaw-galaw. Lita, kamakailan, nararamdaman mo ba paghigpit sa dibdib, palpitasyon, at igsi ng paghinga? At tuwing gabi, nahihirapan matulog? Paano mo nalaman? Kamakailan, nararamdaman ko parang hindi ako makahinga ng mabuti. Paulit-ulit akong nagigising sa pagtulog. Juan, hindi ka na bobo? Nauntog lang ako. At naibalik ang katinuan ko. Kinuha ko lang ang pulso mo. Ito ay klasikong tumataas na nakatigil na apoy. Barado ang chi. Ang pulso ay lumulutang at magaspang. Sanhi ng pag-ipon ng init sa puso at atay. Ito ay senyales ng pagbara sa dibdib. Ang sinasabi mo ay nagsisimula ng takutin ako. Malubha ba? Hindi naman ganoon kalubha. Ngunit hindi mo dapat ipagpaliban. Susulat ako ng reseta para sa iyo. Bukas, pumunta sa botika ng bayan at kumuha ng ilang dosis para maayos muna ang iyong katawan. Danshan, 3 kiyang. Ophiopogo, 3 kiyang. Turmeric, 2 tiyan. Bupleurum, 2 tiyan. Balat ng tangerine, 2 tiyan. Poligala, 1/2 kiyan. Sundin ang reseta na ito, pakuluan sa tubig, inumin umaga at gabi. 2 beses sa isang araw. Juan, talagang nagbago ka. Sobrang nagbago na hindi na kita makilala. Magpahinga ka ng maaga. Sa sakit na ito, huwag mo itong masyadong isipin. Tandaan mong kunin ang gamot bukas. Siya. Bakit kumikinang ang tansong palayok na ito? Antike siguro yan. Uy, Juan. Bakit ka nakatitig sa lumang palayok na yan? Ano bang tinitingnan mo? Ito ay ang palayok na gamit ko sa gabi. Madumi at mabaho. Uy, Lita. Itong lumang palayok ay pwedeng antique. Nakita ko ang katulad nito sa isang palabas sa museo dati, parehong pareho. Ito ay galing sa flea market. Binili ko ito ng 10 piso. Hindi ka naman naloloko ng TV show na yan, diba? Uy, Lita. Alam mo ba? Ibebenta ko ito. Kung kumita ako, hati tayo. Si, itong palayok, kung gusto mo, kunin mo. Hindi ka naging bobo biglaan? Gusto kong makita. Kung yayaman ka sa pamamagitan ng palayok na ito. Huwag kang mag-alala, Lita. Papatingnan ko ito bukas. Kung talagang mahalaga. Hati tayo 50-50. Si, Alis na ako. itong batang pasaway. Talagang nagbago. Juan, bakit di pa siya bumabalik? Baka may nangyari. Ana, ang perang utang ng pamilya mo, kailan nyo babayaran? Biyaw? Biyaw? Anong ginagawa mo? Bata pa yan? Kung may problema ka, sa akin ka, lumapit. Liu Guizi, ang galing mo naman. Itong 30,000 piso, mahigit 1 taon mo ng inutang. Interes lang ang binayaran mo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Maghanap ako ng paraan. Maghanap ng paraan, yung pinakamamahal mong anak na lalaki, nakaupo lang diyan at naglalagi at tumatawa na parang tanga. Kikita siya ng pera? Nakakatawa yan. Pero itong anak mo, medyo maganda. Kung siya ang gagamitin mo sa pagbayad, okay lang din. Halika. Sumama ka sa akin, Hija. Ilalagay kita sa trabahong madali. Kaunting trabaho, mabilis ang pera. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Tara na. Tigil. Hindi ba yung bobo bumabalik na? Juan, naghahanap ka ba ng gulo? Sa tatlong ito, iba't ibang bahagi ay kumikinang na itim. Yun ang kanilang mahinang bahagi. Paano ako naging ganito kalakas? Juan, Juan, paano mo? 30,000 dolyar. Babayaran kita sa loob ng 3 araw. Kung sakali mang maglakas loob kang hawakan muli ang nanay ko o kapatid, gigibain kita. 3 araw, sinabi mo. Tara na.
Juan, paano ka biglang naging ganito kalakas? Juan? Ang sakit mo. Nanay, gumaling na ako. Juan, bakit bigla kang naging ganito kalakas? Juan. Ang sakit mo. Nanay, mas mabuti na ako. Umakyat ako sa bundok ngayon, nahulog, natamaan ang ulo ko, at biglang naalala ko ang lahat. Saan ka nahulog? Malubha ba? Nanay, ayos na talaga ako ngayon. Oh, salamat sa Diyos. Ang sakit ng anak ko ay sa wakas gumaling na, at ako ay hindi na kailangang mag-alala? Ikaw at ang kapatid mo ay sa wakas nakaahon na? Juan? Pero 30,000 dolyar? Ang pamilya natin, kahit hindi kumain o uminom? Hindi kayang abutin niyan sa isang buwan. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, tiyak kong aayusin ko. Yang palayok na tanso, na ibebenta ng 30,000 ay dapat walang problema. Ana? Yang si Paolo na buitre. Hindi ka na niya hinanap mula noon, di ba? Wala. Ana, Takbo, Juan, tabi. hihingi ako ng tulong. hulihin siya. Mahal, makikipag-away ka sa mga plano ko. Ako. Patumbahin siya. Paolo, maaga o huli, ipapabayad ko sa iyo ito. Juan? Galing pa lang ang isip mo, kaya wag kang masyadong pabigla-bigla. Gusto lang ni nanay na mabuhay ka ng maayos. Nanay? Huwag kang mag-alala. Tiyak kong aasikasuhin ko kayong dalawa. Boss, tingnan mo ito para sa akin. Itong lumang bagay. May halaga ba ito? Ses- Dinilaan mo ba talaga iyan? Ito ang aking arinola, kadiri at mabaho. Bakit ito may kakaibang amoy, boss? Mahalaga ba ang bagay na ito? Ito ay isang piraso mula sa huling Ming hanggang maagang Qing. Pero hindi bihira ang bagay na ito. Ang kalagayan nito ay karaniwan. Halos 1,000 dolyar ang halaga. 1,000 dolyar lang? Tingnan mo ng mabuti. Binata, itong bagay mo ay hindi talaga mahalaga. Sabihin ko sa'yo. Bibigyan kita ng 1,500 dolyar. Pupunta ako sa ibang tindahan. Sandali lang po, boss. Manager Santos, pumunta ka sa accounting bukas at ayusin ang account mo. Huwag ka nang bumalik. Binibining Maria, ako. Kahit ang lasa ng arinola, hindi mo man lang masabi. Ang aming Wenbaos High ay hindi nagpapatira ng mga palamunin. Lumabas ka na! Ang tansong palayok na ito ay isang Qing Imperial Bronze. Maayos ang pagkakaimbak. At may inscription ni Qianlong sa ilalim. Ito ay isang tunay na antigo. Inscription ni Qianlong. Bumibida ako ng 100,000 dolyar. Ano sa palagay mo, Ginoo? Si, ibebenta ko na. Ako si Maria. Lagi kang malugod na tinatanggap sa Wenbaos High. Binibining Maria. May sakit ka. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang may sakit. Natakot si Binibining Maria na baka kamaloko. Kaya siya mismo pumunta para mag-alok ng mataas na presyo para sa palayok. At sinumpa mo siya. Uminahon ka. Sinasabi ko ang totoo. Binibining Maria. Madalas ka bang sumasakit ang ulo at may tugtog sa tainga at madaling mangitim ang paningin mo? Madaling mainis? Well, Ito ay isang bihirang uri ng brain tumor. Napakahirap matukoy. Kaunting sintomas sa maagang yugto. Pero pumipindot na ito sa iyong mga ugat. Kung hindi ka magpapagamot, hindi ka tatagal ng 1 buwan. Si Binibining Maria ay may mga sintomas na ito mula pa noong bata siya. Sabi ng mga sikat na doktor na ito ay congenital weakness, kakulangan sa ki at dugo.
Anong brain tumor? Binibining Maria, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Carla, ihatid mo siya sa labas. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa ospital at magpa-brain CT scan. Tingnan mo para sa sarili mo. Kung totoo ito, at kailangan mo ako, Binibining Maria, mahahanap mo ako sa Qingxi Village. Ang pangalan ko ay Juan. Ang kalokohan naman, sino ang maniniwala doon? Juan, hayaan mo akong magbihis. Hintayin mo ako. Ayos ka lang? Sa tingin ko, na-spray ng bukong-bukong ko. Dito, umupo ka. Oh, Lita nadis loka. Tiis lang. Hayaan mong imasahe ko pabalik sa lugar. ang galing ng teknik mo ay masarap ang pakiramdam. Lita. Pro ako. Juan, yang tsarera mo ay naibenta na. Sabi ko, kapag naibenta, hahatiin ko sa iyo ang 50,000 dolyar. Dito mismo. Ay naku, Juan, ang galing mo. Kaya, paano kita mapasalamatan? Ang tansong palayok ay sayo naman talaga. Nakamura ako. Ah, siya nga pala. Sinabi ni Zhang Ergo na ang nanay mo ay tinanggap ang kanilang bigay kaya. Kaya asawa ka na niya. Ang perang kinuha niya, pakasalan niya siya. Wala akong pakialam, hindi ko iyon tinatanggap. Juan, bakit masyado kang nag-aalala sa akin? Ininom ko ang gamot na reseta mo ngayon at mas gumanda ang pakiramdam ko. Pero, ang dibdib ko, hindi pa rin komportable. Kanina lang, ang masahe na ginawa mo sa akin ay masarap talaga. Paano kung kuskusin mo ako dito? Juan, nandyan ka ba? Pinapanta ako ni nanay para tawagin ka sa hapunan. Nandito ako. Lalabas na ako. Tandaan mong inumin ang gamot mo. Sa loob ng 7 araw na sunod-sunod. Pagkatapos noon, babalik ako para sa akupuntura. Eto, kumain ka ng karne. Nanay, kasing sarap ng dati. Kung gusto mo, dagdagan mo pa. Juan, ikaw ngayon, parang isang ganap na kakaibang tao, kumpara noong dati. Yung 30,000 dolyar mula kay Big Biao ay nabayaran na. Ang matrikula ni Ana ay sakop na rin. At nakakagulat, may natitira pa. Nitong mga nakaraang taon, hindi pa ako nakaramdam ng gaanong kaluwagan. Simula ngayon, hindi na ko kayo pag-aalalahanin pa. Siya nga pala, Ana. Paulo. At ang sitwasyon ng pamilya Garcia, gaano na ang alam mo? Paano ang pamilya Garcia, gaano karami ang alam mo? Juan, bakit mo itinatanong yan? Nanay, huwag kang mag-alala. Nagtanong lang naman ako, hindi natin kayang galitin sila, pero kaya nating iwasan sila, Juan. Tungkol sa pamilya Garcia, hindi ako masyadong sigurado. Yuan, nagpaplano ka pa ba na bumalik sa lungsod? Sa totoo lang, sa tingin ko maganda rin ang pagsasaka. Hanggat ikaw ay ligtas at maayos. Hindi na ako babalik. Simula ngayon, tunay na magsasaka na ako. Juan, hindi ba dati mong kinamumuhian ang pagsasaka? Bobo ako dati, hindi ko naiintindihan. Ngayon alam ko na. Hanggat may kamay at paa ka, kaya mong gawin ang anuman at magtagumpay sa buhay. Siya nga pala, nanay. Ang ilang ektarya nating lupa, ano na ang kalagayan ngayon? May ani ba kamakailan? Ani, wala ngang pagkakataon. Ang ating lupa ay malayo sa tubig. Halos kalahating buwan nang hindi umuulan. Si Ana at ako, hindi na kaya ang mga timba ng tubig. Ang ating mga repolyo ay nalanta na lahat. Ilang araw pang tuyot, at malamang na matatapos na sila. Pupunta ako sa bukid pagkatapos ng hapunan. Ano ang makikita sa dilim? Bukas na lang ng umaga. Tara, bilisan mo at kumain. Kumain ka na.
Juan, ano ang problema? Huwag mo akong takutin. Juan na bobo. Lumabas kami ng kapitan para umihi. Bigla siyang inatake. Tsk, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang meridian ng puso ni Tito Pedro Alvarado. Ito ay senyales ng cardiac syncope. Kung hindi natin siya ililigtas, hindi siya tatagal ng isa pang kalahating oras. Juan, hindi ka na ba bobo? Juan, tutusukin mo lang siya ng ganyan? Paano kung mapatay mo siya? Ano ngayon? Kung hindi natin siya ililigtas, talagang mamamatay si Tito Pedro. Kaya, ililigtas ba natin siya, Rosa? Ikaw na ang magsabi. Dapat ko bang iligtas siya, Rosa? Sabihin mo lang. Si. Ito ay Juan, iniligtas mo ako. Pedro. May barado kang meridian sa puso. Sobra kang nagpakahirap, hindi kinaya ng puso mo. Kaya ka nahimatay. Mabilis dumating ang kondisyong ito, kadalasang galing sa matinding galit o sobrang excitement. Pedro. Para tuluyang gumaling, kailangan mo ng 3 buwang gamutan. Ngunit hanggang doon, kayong dalawa ay hindi dapat gumawa ng anumang mabibigat na gawain. Siya nga pala, Pedro, pumunta ka sa bahay ko bukas. Susulatan kita ng detalyadong reseta. Ang lupang ito ay talagang nasasayang. Kailangang mag-igib ng tubig. Hindi ito pagdidilig ng bukid. Parang pinapakain lang ang buhangin. Pagkatapos ng ilang timba, walang pagbabago. Ang repolyo ay natatakpan ng madilim na aura. Kung ang madilim na aura na ito ay magbago maging berdeng gas, mabubuhay ba ang repolyo? Ang balde ng tubig na ito parang malakas na ulan at puno ng mahiwagang enerhiya. Ang aming taniman ng gulay ay makakaligtas. Kaya ang pagpapagaling sa mga tao ay nagbibigay sa akin ng birtud. Ang berdeng gas na iyon ay birtud. Kapag sapat na ang akumulasyon ng mahiwagang enerhiya, ito ay nagiging mahiwagang dagta. Pero ang isang patak lang ng mahiwagang dagta ay naubos ako. Mukhang simula ngayon. Kailangan ko pang magpagaling ng marami para makakuha ng birtud. Napakalutong at matamis. Juan, may malaking nangyari. Kailangan mong umuwi at makita mo mismo. Liu Guizi, bilisan mo at ibigay ang 50,000 dolyar o kaya'y sisirain ko ang bahay mo. Zhang Ergu, ano ang ginagawa mo? Wala kaming utang sa iyo. Ang perang iyan ay kay Lita. Galing iyan sa pagbebenta ng arinola na iyon. Akin iyan. Ibigay mo na, ngayon na.
Ano ang ginagawa mo? Ito ang abo ni Li Chunsheng, tama ba? Hindi. Huwag mong ihulog. Pakiusap. Nakikiusap ako. Huwag mong ihulog. Zhang Ergu. Pakiusap? Huwag mong hawakan ang abo ng asawa ko. Eto, kunin mo ito. Jiang Ergu. Ibaba mo ang ore na iyan. Kung may mangyari sa ore na iyan, sisiguraduhin kong hindi ka aalis sa silid na ito ngayon. Gusto mo ng pera? Sige, ibibigay ko sa'yo. Juan, hindi mo ako tinatakot. Ibigay mo na ang pera ngayon. At ibabalik ko sa iyo ang abo ng tatay mo. Eto, kunin mo ang pera. Huwag mong ang ore ng tatay ko. Dapat binigay mo na lang kanina. Bakit ang dami mong arte? Lalabanan mo ako? Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Tama na ba iyon? Sinaktan ako ni Juan. Juan, Wag. Lalabanan mo ako? Ang tito ko ang kapitan ng barangay. Tigilan mo na. Tito Pedro. Tito Pedro, nandito ka na pala. Sinaktan ako ni Juan. May sinaktan si Juan. Ngayon, ano ba talaga ang nangyari? May magsabi sa akin ng malinaw. Tito Pedro. Sinaktan ako ni Juan. Kailangan mo akong ipagtanggol. Tito Pedro. Yuan, sabihin mo ang iyong panig. Pedro. Kahapon, ibinenta ko ang palanggana ni Lita sa halagang 100,000 piso. Hinati namin, tig 50,000 piso. Ngayon, pumunta si Ergo sa bahay namin para magnakaw at manira ng mga bagay. Muntik na niyang masira ang ore ng tatay ko. Ang bagay na ito, ano ang dapat gawin? Tito Pedro. Si Lita ay asawa ko na ngayon. Binigyan ko na si Aling Nena ng 150,000 piso. Humihingi ako ng pera sa asawa ko, mali ba iyon? Sino ang asawa mo? Sino ang kumuha ng bigay kaya mo? Pakasalan mo, kung sino man ang kumuha. Hindi ko talaga pakakasalan ka. Kalokohan. Isoli mo ang pera. Tito Pedro. Tito Pedro, ikaw sinaktan mo rin ako. Huwag kang katawa-tawa, sobra ka na. Kung gusto mo ng pera, puntahan mo si nanay ni Lita para sa bigay kaya. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Inaapi ako ng lahat. Ikaw na pasaway. Guizi? Ako ang tito ni Ergu. Para sa ginawa niya ngayon, ako, Pedro, ang hindi nagturo sa kanya ng tama. Mula ngayon, kung maglakas loob siyang magdulot ng gulo ulit, ang unang haharap sa kanya ay ako. Kapitan. Tito Pedro. Wala itong kinalaman sa iyo. Si Ergo ang nagkamali. Para tumayo ka at gawin ang tama. Nagpapasalamat ang pamilya ko sa iyo. Maupo ka, uminom ng tsaa, at kumalma ka. Ang dami pala rito. Maaga pa. Ano ang nangyayari? Narito ang 30,000 piso. Kunin mo at umalis ka na. 30,000? Yun lang? Ang pera, para sa pananakit sa amin dati, ay dagdag. Piyaw, ibinalik na ang pera. Bilang paggalang sa akin, Pedro, umalis na lang kayo. Pedro, ikaw, isang simpleng kapitan, akala mo kaya mong magpakatigas sa harap ko? Sige, magkano ba gusto mo? 3 tao. 30,000 bawat isa. Kabuuan nito ay 70,000. Ilabas ang pera at para sa nangyari ngayon, magiging pantay na tayo. Talaga bang may lakas ka ng loob? Boss Cardo, naging sulit ba ang biyaheng ito? Kung sasabihin mo, Ikaw si Boss Cardo mula sa sindikato ng Bakal na Kamao? Juan, ang taong ito ay hindi dapat pakialaman. Magpakumbaba ka muna. Babawiin ko ang anumang kulang sa iyo. Huwag kang matigas ang ulo. Kaya baliw ka. Okay lang magbayad. Kunin mo mismo. nag-aanyaya ka ng suntok, bata.
Hinahanap mo yata ang pambubugbog. Binibining Carla, anong pinunta mo rito? Huwag kang magtanong. Ginoong Juan, inutusan ako ni Binibining Maria na anyayahan ka. Natapos mo ba ang pagsusuri? Matatalas ang iyong mga mata, Ginoo. Nagkamali ako kahapon. Ginoong Juan, hindi ko alam kung sino ang kaharap ko. Naging bastos ako kanina. Patawarin mo ako. Ang madilim na aura na nasa iyong tiyan, kung hindi gagamutin, hindi ka tatagal ng 3 buwan. Iligtas mo ako, Ginoo! Kapag nasa mabuting kalooban ako, titingnan natin. Nanay, Lalabas ako sandali. Pedro, pupunta ako sa iyo mamayang gabi. Ginoong Paolo, si Binibining Maria ay hindi nakakaramdam ng mabuti nitong mga nagdaang araw. Hindi siya maaaring tumanggap ng bisita. Balik na lang po kayo sa ibang oras. Kung ganoon, dahil si Binibining Maria ay hindi maganda ang pakiramdam, hindi ko na siya aabalahin. Antonio, pakiabot ang aking pagbati. Ipapadala ko ito, Ginoong Paolo? Dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Binibining Maria, hindi na kita aabalahin. Pakibati na lang ako sa kanya, Antonio. Ipapasa ko iyon, Ginoong Paolo. Carla, ikaw siguro, si Ginoong Juan? Sinabi na sa akin ni Binibining Maria, tuloy ka lang sa taas. Antonio, hindi ako makapasok, pero sila pwede? Hindi ba medyo mapili? Ginoong Paulo? Anong ibig mong sabihin? Nandito ako para makita si Binibining Maria at hindi ako pinapapasok? Binibining Carla, syempre makakapasok ka. Gayon pa man, paano mo madadala itong bobo sa loob? Si Ginoong Juan ay pinarangalang panauhin ni Binibining Maria. Ginoong Paulo, bantayan mo ang iyong pananalita. Binibining Carla, may sama ako ng loob sa lalaking ito. Kung saktan ko siya dito, hindi ba ito magiging mahirap para kay Binibining Maria? Kung gusto mong kumilos, Ginoo, sige lang. Inutusan ako ni Binibining Maria. Nasa serbisyo kita. Hindi ka na bobo? What? Paano mo kilala si Binibining Maria? Ano ang gusto mo? Sasaktan kita. Mga gwardiya, kunin siya. Saluhin siya. Carla, tingnan muna natin. Ang kanyang enerhiya ay kalat-kalat. Ang kanyang kaliwang tadyang ay walang proteksyon. Ang aking mga galaw ay tila gumaling muli. Juan, naglakas loob ka bang lumaban sa teritoryo ng pamilya Reyes? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Antonio, Maganda ang panahon ngayon. Oras na para maggupit ng kuko. Tapos ka na! Hihintayin mo lang! Ginoong Juan, malapit na ang oras. Tingnan natin si Binibining Maria. Makita natin. Bago ako umalis kaninang umaga, si Binibining Maria ay maayos. Paano nangyari iyon? ang laki ay hindi gaanong nagbago, pero ang lokasyon ay tila iba kumpara kahapon. Ano ang sinabi ng doktor? Kinumpirma ng doktor na tumor ito. Nasa napakatagong lugar. Lumabas muna. Bueno? Binibining Carla. Kung hindi ako pinagkakatiwalaan ni Binibining Maria, bakit mo ako pinatawag dito? Ginoong Juan, naging bastos ako. Pakiusap. Kailangan mong iligtas si Binibining Maria. Nakikiusap ako sa iyo. Ang pulso ay hindi regular, malinaw na ang kanyang enerhiya ay sira, pero ang abnormal na aktibidad na ito ay hindi mukhang simpleng tumor. Wow, ang laki! At ang puti! Kailangan munang magpagaling. Ayan na. Sa wakas nagpakita ka na, ha? Buhay ito.
Ano itong masamang insekto? Bakit hindi ito umatake? Pagpasok sa katawan ko, sa halip parang napadali sa ito. Binibining Maria, gising ka na. Naalis na ang ugat ng iyong sakit. Ginoong Juan, salamat sa lahat ng iyong pagsisikap. Mahina ka pa, kailangan mo pa ng acupuncture para ma-regulate ang iyong qi at dugo. Pero, kailangan kong gamutin ang ilang mga pribadong bahagi. Sige, ituloy mo na ang acupuncture. Huwag kang gumalaw. Tiyaga lang. Malapit nang matapos. Ah. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Binibining Maria? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Binibining Maria, mahina ka pa. Sa susunod na linggo, kailangan nating magpatuloy sa akupuntura para balansehin ang iyong katawan. Salamat, Ginoong Juan. Carla, pumasok ka sandali. Binibining Maria, gising ka na. Ginoong Juan, ito ay tanda ng pasasalamat ni Binibining Maria. May 1,000,000 piso sa card, kunin mo na. Pagkatapos ng gamutan, pwede na nating ayusin yan, hindi naman nagmamadali. Ginoong Juan, iba ka talaga. Pero, tungkol sa gamutan ngayon, alam ba ng pamilya mo? Hindi ko pa sinabi sa tatay ko. Ano bang problema? Ang payo ko ay, huwag mong sabihin sa kanya. Bakit? Pinaghihinalaan ko na ang sakit na ito. Hindi natural. Magpa-check ka sa ospital. Pagkatapos, pag-usapan natin. Kung sasabihin ko sa'yo na ang tumor sa ulo mo ay isang insekto, baka mabigla ka at magkasakit ulit. Aalis na ako ngayon. Salamat sa lahat. Carla, Dito po. Repolyo. Sariwang organikong repolyo. Halika rito. Huwag palampasin. Binibini, ang ganda ng repolyo mo. Pero itong repolyo 2 piso bawat kilo? Subukan mo muna. Kung hindi masarap, hindi mo na kailangang magbayad. Pwede bang kainin ng hilaw? Masarap. Ang sarap talaga. At hindi pa ako nakatikim ng napakasarap na repolyo. Kaya kukuha ako ng 2 piraso. Maganda ang negosyo, no? Benjo, anong ginagawa mo dito? Medyo maganda ang negosyo, no? Ngayon, ikaw kumita ka ng malaki, no? Hindi naman masama. Kung may pera ka, magbayad ka ng kontribusyon. Hindi ba't nagbayad na kami dati? Hindi pa nga tapos ang buwan. Ang dati ay dati, at ito ay ito. Ang mga patakaran ko ay ang patakaran, kaya magbayad ka ng dagdag sa pagkakataong ito. Bakit naman ako? Bakit hindi na lang ako nakawan mo? Walang utang na loob kang pasaway. Hindi magbabayad, no? E di kukunin ko na lang. Ito ay perang. Pinaghirapan ko. Benyo. Boss, bakit? Bakit kayo nandito? Kapatid ni Ginoong Juan? At pinakikialamanan mo siya. Sino? Binibining Ana? Pasensya na at natakot ka. Ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Ikaw. Sino kayo? Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Cardo, pero tawag nila sa akin ay Pula. Simula ngayon, tawagin mo akong Pula. Sige na. Mula ngayon, ang kaling ito kung saan ka nagtitinda ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung may mga has na mga api sa iyo, pupulbusin ko sila. Sandali. Boss, anong ibig mong sabihin? Hindi. Juan, anong ibig mong sabihin?
Pula. Salamat. Hindi, hindi, hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Mula ngayon, kahit ano. Sabihin mo lang kay Pula. Kumuha ka ng assassin. Sa halagang ₱1,000,000 para baliin ang binti ni Juan. Gusto ko siyang mamuhay na nakaluhod simula ngayon. Opo, Ginoong Paulo. At saka, dalhin mo ang kanyang nakababatang kapatid sa akin. Kumusta, Tita Elena? Si Maria ngayon ayaw na akong makita. Hindi mo ba sinabi na kaya mo siyang hawakan? Ang munting cutie na iyan, akala niya ay malaki na siya. Si Jose Reyes, ang talunan, ay hindi siya kayang kontrolin. Bukas, papatayin ko muna si Jose Reyes. Tita Elena, naghihintay ako sa iyong malaking palabas. Rosa, nasa bahay ba si Pedro? Pumunta siya sa isang pulong sa bayan. Wala siya sa bahay. Ito ay reseta para kay Pedro. Painumin mo siya ng 7 araw. Pagkatapos tingnan kung epektibo. Juan, para ka na talagang milagrong doktor. Alis na ako, Rosa. Juan, kamakailan ay medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Matalas ang iyong mata. Pwede bang tingnan mo ako? Ilang karayom lang at gagaling ka. Wala namang seryoso. Madali para sa iyo na sabihin iyan. Sobrang mahi ka ba talaga? Siyempre, Pwede bang ihatid mo ako sa bahay? Tahimik sa bahay. Para maaari mo akong bigyan ng tamang pagsusuri. Wala si Sanhu sa bahay. Rosa, dapat ka munang magpalit ng mas maluwag na damit. Para masimulan ko ang akupunktura. Sabihin mo lang kapag tapos ka na. Sige, batang doktor. Maupo ka lang. Kapag tapos na akong magpalit, sasabihin ko sa'yo. Okay. Juan, pumasok ka na. Rosa, humiga ka ng nakatalikod. Huwag mong idiin ang iyong tiyan. Okay, kahit ano sabihin mo. Magsisimula na ako. Medyo masakit at medyo maganda. Ayan, muli. Huwag gumalaw. Umaagos na ang chi. Mararamdaman mo sa isang saglit. Tiis lang. Ang mahiwagang enerhiya ay nilamon nito. Ang bagay na ito ba ay biyaya o sumpa? Si. Nawala na ang lamig. Rosa, mula ngayon. Magpainit ka lang. Mabuti na? Sinabi ko sa'yo, kaya ko itong ayusin. Pero sa susunod, kailangan kong maglagay ng 2 pang karayom para maayos ito. Yuan? Ang tiyan ko. Medyo namamaga at masakit pa. Malakas ang kamay mo. Paano kung mamasahe mo ako? Rosa,
Para dyan, kailangan natin ng moxibustion. Hindi sapat ang kamay lang. Iiwanan kita ng moxa stick, gamitin mo mamaya, tulad ng itinuro ko. Alis na ako, Rosa. Doktor, sinasabi mo bang nawala na ang tumor? Teka, talaga? Gumaling na siya. Ginoong Juan, iba ka talaga. Maawa ka, Boss Cardo. Boss Cardo, demonyo. Maawa ka, Boss Cardo. Maawa ka, Sabihin mo na, sino nagsugo sa'yo? maawa ka, Boss Cardo. Si Paolo. Binigyan ako ni Paolo ng 1,000,000 piso. Para patayin si Juan. At kunin ang kapatid niyang babae. Teka lang, Ginoong Juan, bumalik ka na. maawa ka. Ito ay galing kay Paolo. Ito ang 1,000,000 piso na binigay niya sa akin. Sumusunod lang ako sa utos. Pakiusap, pakawalan mo ako. Iligtas mo ang buhay ko. Umalis ka na. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Opo, Ginoo. Juan. Bumalik ka na. Hindi mo alam. Kaninang umaga, sa palengke, si Pula, tinulungan akong bugbugin si Benjo. At ngayon lang iniligtas si nanay at ako. Pula. Simula ngayon, si Pula ay tagapaglingkod ni Ginoong Juan. Kung ano man ang kailangan mo, utos lang. Bago ko tapusin si Paolo ng tuluyan, sina nanay at ana kailangan ng magbabantay sa kanila. Manatili ka sa bahay namin simula ngayon. Mamaya susuriin ko ulit ang kalusugan mo. Oo, babantayan ko ang tahanan ni Ginoong Juan. Juan. Nagbenta ako ng repolyo kaninang umaga, at marami akong kinita. Naubos ang mahiwagang enerhiya ng insektong iyon. Hindi ko alam kung kaya pa nitong magtipo ng mahiwagang dagta. Ito na. Itong timba ng tubig ay mas malinis kaysa sa nauna. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Nanalo ako ng malaki. Kung magagamit ko ito para patuloy na makagawa ng mahiwagang dagta, mas marami akong milagrong pananim na mapapatubo. Simula sa timba na ito, baka mapakain ito ang buong baryo. Hindi, papayaman ito ang baryo. Juan, tulungan mo ako! Anong problema, Lita? Ibinenta ako ng nanay ko sa matandang lalaki na iyon. Pupunta sila para kunin ako. Yuan, isuko mo ang pabigat na iyan sa akin ngayon din. Huwag kang matakot, hindi ko hahayaang kunin ka niya. Juan, pakialaman mo ang sarili mo. Dahil sa'yo, si Jiang Ergo ay ibinalik ang bigay kaya. Hindi pa tayo tapos. Ngayon si Direktor Wang ay may gusto sa kanya. Pinagpala ng langit. Pinutol ko na ang ugnayan sa inyong lahat. Sa tingin mo makakaalis ka na lang ng ganyan? Nagtanong ka ba sa akin? Nakatutok si Direktor Wang sa'yo, kaya ituring mong swerte ka. Magkano ang ibinigay niya sa'yo? 200,000 piso. Ang pamilya Reyes mo sa buhay na ito ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking pera, di ba? Lita, ang card na ito ay may 1,000,000 piso. Kunin mo, mamaya, ilabas mo ang 200,000 piso. Gastusin mo ito kahit paano mo gusto, kahit anong gusto mo. Ngunit kahit 1 sentimo, ay hindi dapat ibigay sa kanila. Yuan, hindi ko maaaring tanggapin ang perang ito. Kunin mo. Ah, talaga? Nagdradrama kayo rito? Ang card na ito marahil ay may 100 piso lamang, di ba? Binata, kailangan mong pumili ng tamang lugar para sa iyong palabas. Sino ba ang akala ni Direktor Wang sa sarili niya? Direktor Wang, sino ba siya? Binibining Maria. Anong ginagawa mo dito?
Siya si Binibining Maria. Sinong Binibining Maria? Oh, ang chairman ng Grupo Reyes natin. Binibining Maria Reyes. Ipak mo na ang gamit mo. Sibak ka na. Binibining Maria. Mali lang iyan. Binibining Maria. Ginoong Juan, may 2 milyong piso sa card. Sa pagkakataong ito, pakiusap, tanggapin mo na ito. Pumunta ka sa ospital, di ba? Yung bagay na iyon. Wala na, di ba? Oh, Ginoong Juan. Ang tumor sa utak ko ay tuluyang nawala, sabi ng doktor. Ito ay isang medikal na himala. Ikaw ay isang tunay na milagrong doktor. Umalis ka na. Oh, Ginoong Juan. Kahapon binanggit mo ang kondisyon ko. Pwede mo bang sabihin sa akin ang iba pa? Tungkol sa sakit mo. Sinadya iyon. Kaya ang sinasabi mo. Ako ay nalason? Parang ganoon. Binibining Maria. Posible bang iyong babae? Binibining Maria, baka yung babaeng iyon? Napakabait sa akin ni Binibining Maria, kaya binabawi ko lang ang pabor. Pinaghihinalaan ko ang pamilya Reyes. Hindi lang sila ang naapektuhan. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari mo akong dalhin upang makita ang iyong mga magulang. Nasa bahay si tatay ngayon, nagsasagawa ng seremonya ng parol. Carla, tara na sa bahay. Opo, Binibining Maria. Tatay, Maria? Maria, anong ginagawa mo rito? At sino ito? tatay, siya si Juan Carter. Si Ginoong Juan. Gumaling ang brain tumor ko dahil sa kanya. Siya ang tagapagligtas natin. Maria, kailan ka nagkaroon ng brain tumor? Tatay, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag may oras tayo. Ginoong Juan, pakitingnan ang tatay ko. Umhum. Wala. Nakita ko na. Ginoong Juan, ang tatay ko, naapektuhan din ba siya? Parehong sintomas sa iyo. Ngunit, nasa kanyang binti. Walang katuturan! Antonio, ihatid mo siya palabas! Tatay, Ingat. Ako! Ang aking binti ay hindi sumusunod sa akin. Ang binti ko. Ginoong Jose. Ngayon, gusto mo bang tingnan kita? Oh, si. tatay, Dahan-dahan lang. Muntik na. ano yon? Narito na naman. Itong bagay na ito. Lalong kakaiba. Ginoong Juan, ano yung bagay na yon? Isang parasitong lumalamon ng puso. Ito ay talagang isang parasitong lumalamon ng puso mula sa sektang parasito ng Timog. Ito ay isang bagay na nawala 10 taon na ang nakalilipas, isang masamang parasito. Antonio, alam mo ba kung ano ito? Itong parasitong lumalamon ng puso. Kapag naitanim sa isang tao, walang sintomas sa normal. Ngunit kapag na-activate ang inang parasito, ang may-ari ng inang parasito ay makokontrol ang anak na parasito at manipulahin ang salita at kilos ng host. Kung naitanim mula pagkabata, ang anak na parasito at ang host ang kanilang isip ay naaasimila sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, kahit ang kanilang mga iniisip at kalooban ay maaaring ganap na makontrol. Kaya pala ang binti ko ay hindi makagalaw kanina. Kaya kung ako ay palaging may sakit mula pagkabata, ibig sabihin ba ay ako ay naimpeksyon ng napakaaga? Ginoong Jose, Binibining Maria. Ginoong Jose, Binibining Maria. Ang florera na iyon ay sadyang ibinagsak. Noong nahuli ko siya, ganyan na siya. mayroon siyang parasito. Tara na. Ginong Jose, patawarin mo ako. Oo, si Ginang Elena ang nag-utos sa akin na gawin ito. Aba, Elena. Ang pamilya Reyes
ay naging mabuti sa kanya. Si Elena ang aking madrasta. Tita ni Paulo. Siya pala. Dalhin siya palayo. At saka, ipakalat ang balita. Mula ngayong gabi, isara ang lahat ng mga account ng pamilya at paggalaw ng mga tauhan. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Ginoong Jose, huwag mo munang ipaalam sa kanya. Ginoong Juan, ano ang ibig mong sabihin? Mayroon siyang inang parasito. Kung gagalawin natin siya, ililipat niya ang inang parasito. Ang aking pamamaraan ay hindi ang teknik ng 3 patay na parasito. Pero hindi niya alam na natanggal ko na ang mga anak na parasito sa inyong dalawa. Kaya, magpanggap tayo. At baligtarin ang sitwasyon. Tatay, tama si Ginoong Juan. Si Elena ay matalino at matapang. Sa kabutihang palad, hayaan natin siyang isipin na siya ay nasa kontrol ang lahat. Mabuti. Ginoong Juan, mula ngayon, ang pamilya, Reyes, Juan, ay lubos na susuporta sa iyo. Mabuti. Tatawag ako. Pula. Sabihin mo kay Paulo na binali mo ang binti ko. Dalhin mo siya dito bukas. Uy, Tita Elena. Paolo, may mali. Hindi namatay si Jose. Ang ating tao ay nahuli nila. Mabubunyag tayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang nating atakihin ang anak na parasito at kainin ang kamalayan ni Ginoong Jose at ng kanyang anak na babae. Lubusan silang sirain. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni Tita Elena ng babaeng mas maganda pa kay Binibining Maria. CJ, Tita Elena. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Uy, Ginoong Paulo, ito si Cardo. Narinig kong gumastos ka ng 1,000,000 piso para sa mga binti ni Juan. Naasikaso ko na. Ihahatid ko siya sa iyo bukas. Sa wakas, may ikakatuwa. Juan. Juan. Juan, pinatawag kita ngayon para magpasalamat. Lita, pamilya tayo. Noong isang taong wala ako, inaalagaan mo ang nanay ko at si Ana. Alam ko iyon. Sinabi sa akin ni Ana, na kinuha mo ang pera mula sa pagtitinda ng prutas at palihim na ibinigay sa kanya. Walang iyon, ilang dosenang piso lang. Pero ang tagtuyot ngayong taon ay talagang matindi. Sa aking taniman, nitong buwan, wala ni isang prutas na tumubo. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang aking gulayan. Ang taniman mo, aayusin ko rin iyon. Juan, ang galing mo na talaga ngayon. Masaya ako para sa iyo. Kapag naayos na ang lupa, tutulungan kitang magbukas ng tindahan ng prutas at gulay sa lungsod. Juan, napakabuti mo sa akin. Juan, yung Binibining Maria kanina, ikaw at siya. Kayo ba? Ginamot ko lang siya. Wala nang iba. Talaga? Ano ang tingin mo sa akin? Iyakin mo ba na ako'y balo? Paano ko iyon iyayamot? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Sa totoo lang, noong una akong nag-asawa, pumanaw si Juan. Hindi kami nagkatulugan. Sa lahat ng mga taong ito, nag-iisa ako. Paano kung pakasalan mo ako? Hoy, Tita Elena.
Si Ginoong Jose at ang anak niyang babae pumunta sa ospital kagabi. Ngayon sila ay nasa vegetative state. Tatawag ako ng pulong ng mga shareholders ngayong hapon at lubos na aagawin ng pamilya Reyes. Binabati kita, Tita Elena. Pupunta ako diyan ngayong hapon. Juan, oras na para ayusin ang ating alitan. Boss Cardo, mula sa sindikato ng Bakal na Kamao, siguradong natatapos niya ang trabaho. Ibigay mo sa akin ang account number mo. Ililipat ko na ang pera ngayon. Sige, Ginoong Paulo, mauna ka na. Maghihintay ako sa labas. Paolo, papatayin kita. Juan, sinabi ko sa'yo, sa pagitan nating dalawa, makikita natin. Ano ang pakiramdam na mabali ang mga binti mo? Masama. Ang pinakamasakit na bahagi ay darating pa. Paolo, labanan mo ako. Huwag mong hawakan si Ana. Nakikiusap ako sa iyo, Ginoong Paolo. Maganda talaga siya. Iniligtas ko si Maria. Kung malaman niya na hinawakan mo si Ana, hindi ka niya papatawarin. Maria. Sa tingin mo ba talaga? May kapangyarihan pa ba siya sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam? Si Maria at ang kanyang ama ay na-admit sa ospital kagabi. Ngayon, pareho sila ay nasa vegetative state. Imposible. Ang pamilya Reyes ay mayaman at makapangyarihan. Nagsisinungaling ka. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Tita Elena ay naglagay ng parasito sa kanila noong mga nakaraang taon. Sa paglipas ng mga taon, lihim niyang inilipat ang mga shares at pinatuyo ang pamilya Reyes. Tungkol naman sa aksidente kahapon, iyon ay bahagi rin ng aming plano. Oh, talaga? Ano ang tungkol sa iyong binti? Anong problema ng binti mo? Ginoong Paolo, may gusto ka pa bang idagdag? Itong recording. Wala nang iba, di ba? Ibibigay ko sa pulis. Boss Cardo, Pasok. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. kayo dalawa. Magkasabwat kayo. Juan, ikaw ang nag-record niyan? Ano ngayon? Si Tita Elena ay malapit nang angkinin ang pamilya Reyes. Ilalabas niya ako agad. Ang pinakamatagal, makukulong lang ako ng ilang araw. Paolo, bakit ka naman sigurado na kaya ng tita mong makuha ang pamilya Reyes? Ano ang nagpapaisip sa iyo na ang recording na ito ay para sa iyo? Binibining Maria, ako na ang bahala dito. Kita tayo sa pulong ng board. Imposible. Nasa vegetative state siya. Hindi kanya matawagan. Mga kapwa shareholder, ang dokumentong ito ay sulat kamay na testamento ni Chairman Ginoong Jose. Inilipat niya lahat ng shares niya sa trust sa ilalim ng aking pamamahala. Itinalaga rin niya ako bilang bagong chairman ng grupo.
Binibining Elena, hindi ba ito medyo biglaan? Si Chairman Jose na stroke kagabi at walang malay ngayon. Apurahan ang sitwasyon. Kailangan nating patatagin ang operasyon ng grupo sa lalong madaling panahon. Simulan na ang botohan. Ang botong ito. Sumasang-ayon ako. Sino ka? Sino nagpapasok sa'yo? Seguridad? Siya ang nobyo ko. Siya ang boyfriend ko. At ang opisyal na autorisadong espesyal na ahente ng pamilya Reyes. Ikaw? Hindi pa ba? Elena Garcia, pinakitunguhan ka ng mabuti ng pamilya Reyes. Binigyan ka ng katayuan, binigyan ka ng mga bahagi, hinayaan kang magpatakbo ng negosyo, at inilipat mo talaga ang mga ari-arian ng pamilya Reyes. At pinalsipi ka ang aking mga pirma. Imposible. Malinaw na, kagabi. Ano iyon? Busy ako ngayon. Boss, nabaliw na si Paulo. Binibining Elena, mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Pinaghihinalaan kang nameke ng testamento, naglilipat ng ari-arian, naninira ng testamento, paglalason, pagsasabuatan sa pagpatay, at iba pang kaso. Tapos na ako. Ganap na tapos. Ginoong Juan, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Utang sa iyo ng pamilya Reyes. Gusto mo bang sumali sa Grupo Reyes? Grupo Reyes. Anong mga negosyo ang pinapatakbo nyo? Ang aming grupo ay pangunahing negosyo ay pagpapaunlad ng real estate. Sunod ay mga retail chain, logistics park. At sumasali rin kami sa tradisyonal na pagmamanupaktura, kalakalan ng antigo. Tama. Hindi pa tapos ang usapin ng pamilya Garcia. Ang pamilya Garcia ay mayroon pang maraming negosyo sa industriya ng pagkain. Hindi ko alam kung handa kang pumalit. At lubusan silang durugin. Ginoong Juan, kung handa ka, ibibigay ko sa iyo ang Hotel Reyes. Maari mo itong pamahalaan. Pag-usapan natin ang lokasyon. Ito ay nasa bayan. Dati ay nakatuon sa high-end na malusog na kainan. So, negosyo ito ng restaurant. Industriya ng pagkain. Ang mga gulay at halamang gamot na aking itinatanim gamit ang mahiwagang halaman, kung isasama sa aking kasanayan sa medisina, ay maaaring gamitin sa gamot at pagkain upang magpagaling at magpalusog. Maaari kong gamitin ang pamamaraang ito upang magpagaling, mag-ipon ng kabutihan, at bumuo ng karera. Mahusay. Ako na ang pumalit sa Hotel Reyes. Pero, gusto kong bumuo ng sarili kong koponan. Siyempre, mayroon kang ganap na autonomiya. Walang makikialam sa iyo. Juan, salamat sa iyong pamumuhunan. Ang sistema ng pandilig ay talagang moderno. Ngayong nabomba na ang tubig mula sa balon, napakabilis na ng irigasyon sa mga bukid. Sabi ng lahat, tiyak na magiging masagana ang ani ngayong taon. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Oo. Ang taniman ng gulay ng kapatid ko, doble na ang laki agad. Napakasariwa at mataba. Ang mga peach mula sa aking taniman, napaka-juicy at nang dalhin ko sila sa bayan upang ibenta, nag-aagawan ang ilang tindahan. Lahat sila sabi, iba raw sila sa mga nasa labas. Juan, kumain ang mga kaklase ko ng ating mga strawberry. At sabi nila mas masarap pa kaysa sa mga galing supermarket. Tara, sama-sama tayong magpasalamat kay Juan, okay? Sige. Salamat, Juan. Salamat, Juan. Ito ang iyong ginisang repolyo. Sana ay magustuhan mo. Ang galing mo naman, Ana. Parang hindi ito ang unang beses mong mag-manage ng hotel. Binibining Maria, sobra naman kayo. Bilang kapatid niya, hindi ko siya gaanong matutulungan. Pero umaasa pa rin ako na may matibay siyang suporta. Basta't ang mga bisita ay makakain ng may kapayapaan ng loob. Tama ang aming ginawa.
Mayroon kang mahusay na kapatid. Ang aking kapatid ay umabot dito, sa kanyang sariling sikap. Ang aking ina at ako, umaasa lang kami na siya ay manatiling ligtas, at sapat na iyon para sa amin.